I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe. It's me again. Shoutout sa inyo guys. April 25, 2026. Nako po, mayroon tayong upload videos, updates. Although nahuli ko kahapon nung isang araw, but it's okay. O ayan, si Mike Defensor. Nalalagay sa ika nga nag-viral sa social media. Nasa hot issue siya guys ha. Nako, matindi ang kinasasangkutan ng misis nito sa kayong anak. Hindi mo akalain na ganun pala. Oh, goes. Naniniwala ba kayo guys na ang karma is real? Of course, it is, 'di ba? Oh, ayan. Lahat ng bumabanat kay Pangulong Marcos Jr., yan po ang kahinatnan. Yan ang karma. Oh, 'di ba? Para kumpleto detalyado basahin ko po sa inyo. Nako po, medyo matindi ito, ha? Ito na. So yun mga kababayan. Para kumpleto detalyado basahin po natin. Ito na. Sabi dito po ng Abante News, ayan, kahapon pala to, mag-ina ni Defensor tagilid sa sex trafficking. Goes. Sabi dito mga kababayan, mag-ina ni Defensor, which is Mike Defensor, tagilig sa sex trafficking, guys. Nako po. Medyo mabigat na kaso ito, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Yan. Nako, ito basahin po natin, okay? Anong sinabi ng NBI? Kinasuhan ng National Bureau of Investigation, which is ang NBI, sa Pasig City Prosecutors Office ang asawa at ang anak ni dating anak kalusugan party list Representative Mike Defensor kaugnay sa umano'y pagkakasagip sa 54 kababaihan sa isang disco bar sa Pasig City na hinihinalang mga biktima umano ng sex trafficking. Goes. Well guys, I think, no, itong 54 na kababaihan, pag ito nagsalita ng katotohanan laban dito sa mag-asawa na ito sa mag-ina na ito na asawa ni Mike Defensor, may kilalagyan talaga sila. Hindi, totoo po yun. 'Di ba? Bali itong 54 na kababaihan bali witness na mga yan Pag yan ang nagsalita, nako. At idiin itong mag-ina na ito, na asawa ni Mike Defensor at anak niya, wala na. 'Di ba? Ayon sa NBI, nag-ugat ang kaso laban kina Julie at Miguel, asawa at ang anak ng dating kongresista, mula sa kanilang pagsalakay sa Chicago Disco Bar sa Barangay Ugong, Pasay City noong April 21, 2026, kung saan nasagip ang 54 kababaihan. Goes. Di ba guys, mabigat na kaso ito? Inalok umano ang mga biktima ng trabaho bilang customer care assistant pero nauwi ito sa serbisyong sexual kapalit ng 10,000 hanggang 20,000 sa pamamagitan ng line-up at show-up. Agay talaga. Pag sinabi yung disco bar guys, di matik na yun. Diba? May mga nagsasayaw dyan, nagtataples. Alam nyo na. Tapos yung iba dyan, pag gustong ilabas, di go. O ganun yun Nangyayari umano ang espesyal na serbisyo sa mga kwarto ng Blue Hotel na iniugnay sa kampanya pinamumunuan ng mag-ina. Goes. Samantalang mariing itinanggi ni Julie Defensor ang pagkakadawit sa aligasyon, iginiit na walang basihan at may masamang intensyon ang pag-uugnay sa kanya, sa kanilang anak at sa kanilang negosyo. Aniya wala silang anumang koneksyon sa target na establishmento at hinawag na kasinungalingan. Ang mga baratang bahagi rin anya ito ng smear campaign na layon silang siraan. Well, I think hindi naman siguro basta-basta magsalita ang NBI kung walang katotohanan, 'di ba mga kababayan? 'Di ba? Sabi ko nga, pag itong 54 na kababayan at magsalita, yung mga babae na nasagip ng ng NBI, kung sila po ang witness at ituro itong mag-ina, wala na, 'di ba? Nagalala rin anya siya sa kanilang mga empleyado kung saan tinatayang nasa 1,000 ang nawala ng trabaho. Dahil dito, hinahamon din niya si NBI Director Melvin Matibag na harapin ang anumang usapin sa kanyang asawa at halip na idamay ang kanilang pamilya at mga manggagawa. Agay! Siyempre si NBI Director Matibag, siyempre abogado yan.
natural, malalim ang kanyang pag-iimbestiga. Malamang may sapat na ebidensya yan, mga kababayan. Kaya abangan po natin. Sa huling tiniyak ng dating kongresista na ipaglalaban nila ang kanilang pangalan at pananagutin ng mga nasa likod ng aligasyon. Well. Nako, mahirap ito guys, ha? Matindi ito. Ayan, sabi po ng Abante News Online, kinasuhan ng National Bureau of Investigation, which is ang NBI, sa Pasig City Prosecutor Office ang mag-asawa, ang asawa at ang anak ni dating anak kalusugan, Party List Representative Mike Defensor, kaugnay sa umano'y pagkakasagip sa 54 kababaihan sa isang disco bar sa Pasig City na hinahinalang mga biktima umano ng sex trafficking. Ayan, hindi natin pwedeng banggitin ang pangalan, baka ma-restrict tayo ni YT. Ayan mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Yan ang sinasabi natin, diba? Huwag nagmamalinis kung alam mo mayroon ka palang hidden na agenda. Nako po, eto na. Iba talaga pag kinakalaban mo ang Pangulong Marcos, ano? Talagang magkakaroon ng curse sa kalaban. Ika nga, ang karma ay rumisbak. Yan ang sinasabi natin. Alam po natin ito si Defensor, talaga naman ito bunganga niya, no? Talagang makita mo na sa grupo ng DDS, binabanatan ang pamahalaan. Nako. Ayan, yan ang sinasabi natin, nagmamalinis Alam nyo naman, kilala ito si Defensor. Nang dahil kay Gutisa nakilala. O, di ba? Siya ang nagpakilala kay Marcolita. Agay. Dahil dito mga kababayan, ito po yung sinabi ng NBI guys. Ito po yung sinabi ng NBI guys, Bumelta si NBI Director Melvin Matibag sa pasaring ng asawa ni dating Congressman Mike Defensor na political harassment ang pagsalakay sa bar at hotel na inuugnay sa kanilang pamilya. I don't think ano yan, tawag dito, harassment. Walang harassment dyan guys. Sino ba naman ang siraulo, no? Na imbestigahan mo or kasuhin mo yung isang tao kung wala namang sapat ebidensya. May pang-harassment pa? I don't think so. Wala yan. Walang harassment na nangyayari. Siyempre, ayan na naman talaga ang respect or sagot ng nasa kabilang kampo na palabasin, hinaras kahit hindi naman, di ba? Siyempre, ang bagsak niyan, sisisinin naman nila kay PBBM. I told you guys. I told you. mahirap kalabanin ng Pangulo. Kung siya ang pupunteryahin nyo. Pero dahil ahensya ng gobyerno yan, trabaho po nila yan na mag-imbestiga. 'Di ba? Alangan naman si iaasalat kay PBBM. Of course, anong alam ni Pangulong Marcos Jr.? Wala siyang kinalaman diyan. Basta ang NBI o anuman ang ahensya ng pamahalaan tulad ng PDEA, CIDG, PNP, AFP or sino man, karapatan nila yan. Trabaho nila yan para mag-imbestiga. Iikot-ikot sila sa buong kapuluan ng Pilipinas para maghanap ng o iimbestigahin nila kung totoo itong mga aligasyon, di ba? O anumang klaseng kinasasangkutan ng mga tao. Natural, NBI yan. Ibig sabihin, may sapat na ebidensya. Hindi gawa-gawa yan. So yan, mga kababayan, sabi po ng DCMM, agay, ito po yung sinabi, kung meron kayong ginawang illegal, dapat panagutan. Nung nag-operate sila nito, dapat naisip na nila ito. Yes, it so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political front. Tapos ngayon, may nangyayaring illegal, involved yung pamilya mo, connect nyo sa politika. I think that is not fair to the men and women of law enforcement. Ayan ang sabi po ni NBI Director, no? Matibag. Nako. Ayan, sa wakas nagsalita rin naman siya. Ayan, paano yan? Mike Defensor, sagutin mo. So, ibig sabihin, dating asawa ba niya? Ex-wife niya ba? So, yun mga kababayan. Nako, abangan po natin ang resulta nito. Alam mo naman, pag nahuli ka, siyempre, tudo din na yan. Pero kung talagang wala ka naman kinalaman, of course, kahit sampan ka ng kaso, sagutin mo na lang doon ng harap-harapan sa korte or saan man ito
without saying any words in social media, kuda-kuda, like kuda-kuda, ganun, di ba? Pero dahil, kumbaga, na-corner ka, natural lang sa mga inakusahan, guys, na magre-react yan. Di ba? Siyempre, una-una dyan, deny. Deny talaga. Di ba? Kasi pangalan nila nakataya dyan, kaya todo deny. Ganun talaga. Di ba? Kung wala kang ginawa, di walang magbabiral sa social media. Pero dahil naaktuhan for sure, kaya kinasuhan sila. O kaya malalaman natin ang susunod na kabanata, ano ba ang magiging result nito. Mga beso. So yan ang mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates, and updates ko lang ito. Tayo na bahala magkomento. Karma is real. Sabi ko sa inyo, sino kayang susunod? Laging lumalaban kay Pangulong Marcos Jr., sinisiraan ng siniraan. Di ba? Grabe pang alipusta itong mga to. Makita mo grupo ng DDS, ay nako, walang bukang bibig kundi si Pangulong Marcos Jr. Saan ka makakitang ganyan? So yun, mga kababayan, abangan natin ng karma ang magre-resback. Gaganti ang karma. Para ipagtanggol si Pangulong Marcos Jr. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again when we next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.